Imbis po na round wedding lang sana ay naging full wedding na yung ginawa natin. Kasi parang ganun-ganun na rin. Mabilis po kasing humaba, lumaki yung mga weeds po dito sa ating taniman kasi po. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Paminsan-minsan umulan, yan po. Bilis lang talaga lumaki, tumaas at dumadami yung mga damo at saka mga weeds po, iba't iba na kasi. So yung ginawa po natin, ito po, gumamit po tayo ng asarol kahapon. Hindi na kaya ng round wedding lang, kaya sabi ko uubusin na lang habang kaya. Pag kaya, pag hindi kaya, papatulong tayo. Kaso yung problema, wala po tayong pambayad sa mga tutulong sa atin, kaya yan, tiis-tiis lang habang kaya pa natin. Tayo na lang po mag full weeding ito. Nang matapos po ito siguro mamayang hapon, konti na lang itong matitira, mga langga. Kasi sayang po paganda na po kasi yung lakatan natin. Kung makikita po ninyo, paganda na po talaga, parang lalaki na po talaga siya. Dahil medyo na ano yung temperature, yung hindi temperature, yung ulan natin na gawa ng tama. Yung hindi masyadong maulan, hindi masyadong sumikat yung araw, tamang tama lang yung moisture sa lupa, kaya mabilis naka-recover. At mayroon po tayong mga mga rehab po dito, replant sa mga may tama ng mga sakit-sakit. So yan po, kung makikita po ninyo, halos okay na lahat. Ang hindi na lang po okay, ito yung mga damo-damo. So ito time lapse po natin habang nagtatrabaho po na tayo dito, mga kasaging kalakatan, mga ka-agri. Hirap naman pag ano natin lahat full video, dapat ano lang, voice over na natin pag kayang ma-voice over habang nagtatrabaho tayo dito. Kailangan talaga magtrabaho, oras yung hinahabol natin, mga langga. So then, ganda na. So ito, uumpisahan na lang talaga natin ng full weeding gamit ng asarol. Kasi nung isang araw po ang gamit po natin ay pala lang, masyado pong masakit sa bewang at sa liig. Kasi pag pala po yung gamit natin sa pagwe-wedding ng ating taniman, ng ating lakatan, round wedding, masyadong baluktot yung ating bewang maghapon, kaya grabe po, kaya nagpamassage po tayo. Kasi parang hindi kaya ng powers natin. Pero yan po, hinanap natin yung luma nating asarol dito na medyo okay pa naman, nilagyan ng bagong hawakan. Kaya ito, mas ano po siya, mas handy po siya, at saka hindi po masyadong baluktot yung ating bewang pag nagtatrabaho tayo, na asarol yung gamit natin. At wala naman pong diferensya sa bilis ng trabaho natin, pare-pareho lang naman po sila. Pero napakalaking tulong po kasi, yun nga, naibsan yung sobrang pananakit ng ating katawan at saka ng ating bewang po. Sa asarol kasi, medyo okay pa yung tindig natin sa paglilinis ng ating lakatan. So sabi ko nga, napaka-importante po talaga nito kasi nga hindi natin mamalayan, baka next week puro na naman tayo ulan. Itong mga damo-damo na ito, pag hindi po ito mga ka-agri, nalinisan kaagad, nako, magsisilakiyan na naman ito at saka siksikan dito sa puno ng ating lakatan. Mahirap na po, mabilis po kasi pasukin ng sakit yung ating sagingan pag masyadong maraming weeds sa puno. Okay lang naman po sana kung round wedding. Kaso nga lang po, tag-ulan ngayon, kung palibot lang ng puno, yung mga natitirang hindi ko kukunin dyan, mabilis na rin pong humaba at tumaas. Kung mga vines man yan o mga damo-damo man yan, masyado pong mabilis. So napag-isipan ko na i-full wedding ko na lang, hindi po kasal wedding, pagdadamo, ayan po sa ating saging na lakatan. Baka kasi iniisip yung wedding, pagdadamo po, paglilinis ng ating taniman ng lakatan. Maybe mamayang hapon may maititira naman siguro, pero konti na lang.
expected ko po tomorrow morning ay mauubos ko na po itong area na po ito sa paglilinis. Mayroon pa naman tayong isang area dyan sa ilalim na mga 100 kapuno dyan. Nag-uumpisa na pong tumubo kasi yan dyan. So, pati yung mga damo nag-uumpisa na rin. Pero hindi ko pa naibigay sa kanila yung kanilang organic na abono na mga animal manures. Kaya pagkatapos po nito dito ay yan po, maghahakot na naman na po ako ng goat manure. At talagyan ko naman yan dyan ng mga per puno kahit mag-isang baldi lang, 5 kilos to 6 kilos, kahit hanggang 10 kung kaya. At ito po, itong mga malalaki na po ito, pag mayroon po tayong enough na supply pa rin ng animal manure, dadagdagan po natin pa rin in between po nitong mga saging nito pag medyo lumaki na po ito sila. Kasi po kung may mga 1 month to 2 months from now po, pwede nang makipaglapitan itong mga dahon niya. So sabi ko, mabilis lang ito pag dire-diretso na yung paglaki niya. Kaya sabi ko dapat as early as of now ay malilinis na po ito para pagdating po ng araw ay magiging maganda na talaga yung tubo nila. Kasi pag biglaan na itong tumangkad, dire-diretso na po yan. Sa umpisa lang naman ito masyadong mahina pa. Lalong ito yung isa ito kasi tawag doon, namatay po yan dyan. Sobrang ulan. Kaya nag-replant po tayo dyan mga ka-agri. Bale, ngayong umaga, mga dalawang straight na ito na plot na gawa natin. Hindi naman umabot dun sa dulo. Pero at least ay malinis na po. Expected po talaga natin mamayang hapon. Hindi man mauubos lahat-lahat yan dito sa kakalinis ko. Pero nasa mga 90% na mamayang hapon bago ako umuwi pag nabigyan ng magandang panahon na mawi-wedding na yan. At bali, tomorrow morning, again, matatapos na po yan mga ka-agri. Yung paglilinis na po natin dito sa ating lakatan area na ito. So yun mga ka-agri, ito na po yung natrabaho natin ngayong umaga, 9:30 in the morning po. Mag-i-stack na tayo at babalikan po ito. Marahil mamayang hapon, may matitira na pa naman siguro pero konti-konti na lang. Yan na po yung tinrabaho natin. Dalawang plot na ito, pangatlo ito. Pero hanggang lang dyan muna sa kanal, yung sa dulo hindi pa natin napuntahan doon. Pero maikli lang yan doon, mga kalakatan, mga kasaging. So medyo nakakaginhawa na, nakakahinga na yung lakatan natin pag mamayang hapon ay madried itong mga damo na ito na ating nailinis sa paligid ng ating lakatan plantation. So this time po ay snack muna, tubig muna. Buti na lang hindi masyadong masakit yung sikat ng araw. Kaya nakapagtrabaho ng matagal-tagal. Pero pag masyadong masakit yung sikat, nako, hindi kakayanin na nating powers. Kaya yan po, hindi na po tayo nag-round weeding, nag-fall weeding na po tayo talaga. Kasi parang pareho na rin. Okay naman sana kung round wedding lang. Pero dahil nandito na rin yan, may panahon na rin tayo, nag-fall weeding na lang tayo. Ito yung itsura ng mga ginawa natin kahapon, no? Dahil kahapon ng umaga pa yan. Na-dried na yung mga tanim-tanim. Malinis na po siya tingnan. Pag ganyan. At least po pag dumating na yung ulan, ready na naman ito sa sa bagong bagsak na naman ng ulan. Kasi po pag hindi natin yung gagawin ngayon at mauulan na naman yan, kakapal at tataba na naman yung mga damo na ito mga ka-agri. So ito na yung ating saging, 3 months old na stunted, pero ngayon ay medyo okay na ng hitsura. Sana po ay pagpalain ito ng Panginoon na gumanda pa po itong ating lakatan. From time to time po mag-update po tayo dito hanggang sa magbunga po ito at saka hanggang harvest. Marami tayong gagawing video po dito para may pakita sa inyo yung day-to-day activity natin po dito. Malamang 3 days from now or 4 days from now or maybe next week, papakita natin sa inyo, mag-i-spray po tayo dito ng wood vinegar. Yung ini-spray lang natin, the only na ini-spray lang po natin sa ating lakatan, yung wood vinegar, anti-fungal, antibacterial, antiviral at insect repellent. Hindi niya pinapatay yung insekto, repellent lang po siya, at saka growth hormone
malakas yung kanilang growth hormone at yun nga po, parang complete ano na siya, complete package na po siya. Pero yun lang, kulang lang naman sa mga elemento na para kakainin talaga ng ating tanim. Pero napakalaking tulong po ng ating wood vinegar ever since po na ginamit po natin yan mula noon. Yung dito na lang, Agritech. Thank you so much. God bless us all.